cute, Charlotte. Actually, wala pa sana kaming balak sundan ang kambal. Natatakot din kasi si Uncle Rafael mo na baka maulit ang nangyari dati, yung inilabas ko na premature ang kambal. Kaya lang nandito na ito eh. Wala siyang choice kundi tibayan niya ang loob niya, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Sa sobrang saya naming dalawa ni Veronica, hindi na namin namalayan ang oras. Kung ano-ano na lang din kasi ang napag-uusapan namin. Nasa opisina pa si Uncle kaya naman marami kaming time para makapag-usap. Minsan kasi kapag nasa paligid lang si Uncle, hindi kami masyadong nakakapagsismisa ni Veronica. Gusto kasi ni Uncle palaging nasa tabi niya ang asawa niya. Well, hindi naman nakapagtataka iyon dahil saksi ako kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Saksi din kaming lahat na miyembro ng pamilya Villarama kung paano nila alagaan ang isa't isa. Nako, hindi ko pala namalayan ang oras. Hindi man lang kita natanong kung gusto mo bang magmerienda. Ang selfish ko no, maya-maya narinig kong bulalas ni Nika. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ayos lang ako. Nakalimutan mo yata na nilapitan tayo kanina ng kasambahay para alukin ng merienda. Pareho tayong tumanggi, remember, nakangiti kong sagot. Natatawa naman ito sabay tango. Siya nga pala, maiba tayo ng topic, dinig ko si Pinot ang naghatid sa iyo kagabi pa uwi ng bahay nyo. Tanong ni Veronica. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Sino ang may sabi sa iyo? Tanong ko. Huwag niyang sabihin na nabanggit ka agad nila mama at papa sa kanila. Mga kapatid mo at mga pinsan mo. Sinundan ka daw nila kagabi palabas dahil nag-aalala sila sa iyo. Bago pa sila nakalapit nakasakay ka na daw sa kotse ni Pianut, kaya hinayaan ka na lang daw nila, nakangitin taong sagot. Sismoso talaga ang mga iyon. Hindi ko alam iyon ha, sagot ko. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya. Ayos lang naman iyon. Mabuti nga at isinakay ka niya. Ano ba kasi ang nakain mo kagabi? Bakit ka lumabas ng mansyon na mag-isa ka lang? Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon? Sagot nito. Ito ang gusto ko kay Veronica, ramdam ko ang pagkikare nito sa akin. Parang kapatid na talaga ang turing niya sa akin. Kaya nga gustong-gusto ko siya eh. Mas close pa nga ako sa kanya compare kay Jen. Si Jen kasi simula nang bumuo ng pamilya bihira na lang din kaming nagkikita. Unlike Veronica, napuntahan ko lang siya dito sa mansion, tiyak na makakausap ko na siya. Kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa, safe naman ang paligid ng mansion at kung sakaling hindi ako nakasakay babalik din naman ako dito sa loob at huwag nang magpumilit na umuwi, nakangiti kong sagot. Sabagay, safe ka naman nakarating sa bahay niyo. Iyon nga lang, hindi pa rin maiwasan lalo na ng grandpa at grandma mo na mag-alala. Huwag mo nang ulitin iyon ha. 3 ang driver na nakaantabay dito sa mansion at pwede ka nilang sunduin at ihatid anytime na gusto mo. Iba pa rin ang nag-iingat, nakangiti nitong sagot. Kaagad naman akong tumango. Nasa masayang pag-uusap kami ni Veronica dito sa garden nang mapansin namin pareho ang 2 sasakayan na magkasunod na pumasok ng gate. Napukaw ang atensyon naming dalawa doon ni Nika, at nang mapansin na dumating na si Uncle, kaagad itong tumayo at nakangiting sinalubong ang asawa. May yakap at kiss na namagitan sa kanilang dalawa na siyang nagpakilig sa akin, habang tahimik na pinapanood silang dalawa. Hello Uncle! Bati ko kay Uncle Rafael pagkatapos nitong pakawala si Nika sa pagkakayakap. Hindi ko maiwasan na magulat nang mapasulyap ako sa isa pang kotse at mula doon bumaba si Pinot. Ano ang ginagawa niya dito? Kanina ka pa ba? Tamang-tama, nandito si Pinot. Mang-invite daw siya sa ating lahat para sa birthday party niya next week, sagot naman ni Uncle. Pilit naman akong napangiti. Hinika, hi Charlotte. Happy to see you again guys, bati pa ni Pinot sa aming dalawa ni Nika nang makalapit ito sa amin. Isang pilit na ngiti ang isinagot ko dito bago ko muling ibinaling ang tingin kina Uncle at Nika. I think sa gazebo na lang muna tayo para habang hinihintay natin sila Drake at Arthur, narinig ko pang wika ni Uncle. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Anong meron? Mag-iinuman kayo, tanong naman ni Nika. Nakangiting pinisil muna ni Uncle Rafael ang ilong ng kanyang asawa bago sumagot. Sila lang. Advance birthday celebration ni Peanut. Isa pa gusto niya manghingi ng payo sa amin. Tungkol sa kumakalat na issue sa kanya ngayon. Natatawang sagot ni Uncle.
Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay bago tumitig kay Pinot. Issue. Tungkol sa engagement niya. Wow, parang bigla tuloy akong naging interesado. Isang maling hakbang ang pagtitig ko kay Pinot dahil nahuli kong nakatitig din ito sa akin. Hindi ko na naman tuloy maiwasan na maramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Gosh! Ano ba ito? May sakit ba ako sa puso? Bakit feeling ko palpitate ang puso ko sa mga titig niya? Sigaw ng isipan ko. Hindi ko tuloy malaman kung saan ko ibabaling ang tingin ko. Hindi ko din malaman kung paano umaktong normal sa harap niya. Parang gusto ko nang angkutusan ang sarili ko eh. Kainis ang ganitong klaseng pakiramdam. First time ko itong naransan sa tanang buhay ko. Ihim Charlotte. Napapitlag pa ako nang marinig ko ang malakas na pagtikhim ni Uncle sabay tawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napatingin ako dito. Samahan mo na lang muna si Pinot sa gazebo. Magbibihis lang ako, wika ni Uncle sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Pare bababa ka agad ako. On the way na daw ang dalawa kaya makakakuha ka talaga ng matinong advice tungkol sa problema mo. Nakangiting wika ni Uncle at tinapik pa nito ang kaibigan sa balikat bago tumalikod kasama si Veronica. Sa gazebo tayo, pilit ang ngiti na pagyayaya ko kay Pinot. Hindi ako makatingin ng diretso dito. Mas nakakailang pala ang ganito. Dalawa na lang kami at nagrarambulan pa rin ang puso ko sa sobrang kaba. Surety. Sagot nito at nagulat pa ako nang hawakan ako nito sa kamay. Kaagad ko namang binawi ang kamay ko nang maramdaman ko na may mainit na parang kuryente ang biglang tumulay doon paputan sa puso ko. Sorry, narinig ko pang bulong nito. Hindi ko yun pinansin bagkus diretsyo na akong naglakad patungo sa gazebo. Tahimik naman na nakasunod lang ito sa akin na siyang ipinagpasalamat ko. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya pakikiharapan. Dahil talaga sa lintik na halik na iyon kaya ako nagkakaganito eh. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa ni Pinot habang hinihintay sila Uncle at Veronica na muling bumaba. Walang sino man ang gustong magsalita sa aming dalawa, kaya naman inabala ko na lang ang sarili ko sa hawak kong cellphone. Kumusta ka na? Sa wakas nagsalita din ito. Saglit akong tumitig dito bago sumagot. Ayos lang, thank you nga pala sa paghatid mo sa akin kagabi sa bahay, sagot ko. Tipid itong humiti bago mataman akong tinitigan. Don't mention it. Pamangkin ka ng best friend ko at willing kong gawin iyon kung kinakailangan, sagot nito. Nahihiyang nag-iwas ako ng tingin at lihim na nagdarasal na sana dumating na sila Uncle. Hindi kasi ako komportable na kausap si Pinot. Well, maiwan na muna kita. Kailangan ko na sigurong umuwi. Medyo gabi na at mag-review pa ako. Alam mo na, buhay estudyante pagdadahilan ko. Balak ko sanang dito na lang muna sa mansion matulog kaya lang nagbago ang isip ko. May mga bisita si Uncle at ayaw ko nang mapuyat ulit. Are you sure? I mean, stay ka muna kahit saglit lang. Don't worry, willing akong ihatid ka ulit mamaya, nakangiti nitong sagot. Kaagad naman akong umiling. Sorry, pero hindi na kasi pwedeng magpuyat eh. May exam pa ako bukas at gustuhin ko man magstay hindi talaga pwede, nakangiti kong sagot. Kailangan kong panindigan ang gusto ko. Ayaw kong tuluyang mahulog sa kanya lalo na at may fiancé na ito. Well, okay but please, sana makarating ka sa birthday party ko. Ipagpapaalam na din kita sa uncle mo at pwede ka naman sumabay sa kanila kung nahihiya ka talaga, nakangiti nitong muling wika. Tipid akong humiti sabay tango. Kapag hindi busy sa school sasama ako. Thank you sa invitation, nakangiti kong sagot sabay tayo. Napansin ko pa ang kakaibang pagkakatitig nito sa akin pero mabilis na akong naglakad palayo. Sobrang lakas na kasi ang kabog ng dibdib ko. Nagbago ang plano ko ngayong gabi kaya magpapahatid na lang siguro ako sa isa sa mga driver dito sa mansion. Wala pa sila grandma at grandpa dito sa mansion kaya kila Veronica na lang ako magpaalam para sila na ang bahalang mag-utos sa bakante nilang driver para ihatid ako. Hey, bakit nandito ka? Nagugutom ka na ba? Gusto mong kain muna tayo, akmang aakyat na ako ng hagdan nang mula sa likuran ko biglang nagsalita sa Veronica. Mukhang galing ito sa kusina. Magpapaalam sana ako. Uwi muna ako, naalala ko kasi ang dami kong dapat aralin ngayong gabi dahil may exam ako bukas, sagot ko sa kanya. Saglit ako nitong tinitigan bago sumagot.
Akala ko dito ka matutulog, nakangiti nitong sagot. Kaagad akong umiling. Iyon sana ang balak ko kaya lang kailangan ko palang magpuyat ngayong gabi sa pagre-review. Isa pa, hindi ako nakapagpaalam kila mama at papa. Pagdadahilan ko. Saglit itong natigilan bago dahan-dahan na tumango. Well, may magagawa pa ba ako? Sige, ipapahatid na lang kita sa isa sa mga driver kung gusto mo na talagang umuwi, sagot nito. Pilit naman akong umiti at nagpasalamat sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa sobrang abala ko sa school hindi na muna ako nakakadaan sa mansion. Buo na din ang desisyon ko na huwag nang umattend sa birthday party ni Pinot. Balita ko din kasi, formal na ipapahayag ang engagement niya sa kanyang nobya. Masakit sa akin iyon kaya isa iyon sa mga dahilan kung bakit gusto kong iwasan ang nasabing party. Tumawag nga pala kanina si Nika. Ipinagpaalam ka this coming Sunday na kung pwede sumama ka daw sa kanila sa party na pupuntahan nila, panimulang wika ni Mommy. Nagulat naman ako. Po, kailan po siya tumawag, tanong ko. Kumakain kami ng dinner at kumpleto kaming lahat. Kaninong birthday DA? Prime tanong naman ni Christopher. Best friend ng uncle mo. Iyong model. Sagot ni Mama. Wow! Si Kuya Pinot. Pwede din ba akong sumama? Sagot naman ni Christopher. Hindi ko maiwasang mapasulyap dito. Sa aming tatlo na magka-triplets ito ang mahilig sa party. Mahilig din ito sa adventure at makihalubelo sa iba. You can ask your uncle kung gusto mong sumama. I think maganda din iyon para naman mabantayan mo ang kapatid mo, sagot naman ni Papa sabay sulyap sa akin. Hindi pa nga ako nag-confirm sa kanila kung sasama ba ako or hindi pinangunahan na nila ako. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga. Pero wala po akong balak na pumunta. Ikaw na lang siguro Chers ang pumunta on behalf of me, sagot ko naman. Kaagad naman itong umiling. No. Ayaw kong maging proxy. Dalawa na lang tayong pupunta doon. Gusto kong umattend ng mga ganyang klaseng party. Expected na kasi na maraming magaganda dahil siguradong karamihan sa mga bisita dyan mga galing sa showbiz. Nakangiting sagot ni Christopher. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Whatever, sagot ko. Napansin ko pa kung paano napapailing si Daddy dahil sa narinig niya sa kanyang anak samantalang si Charles naman tahimik lang. Madaldal lang ito kapag nakainom ng alak. Ay, sasama din po ako ate, kuya. Sabat naman ng bunso namin na si Cassie. Kaagad naman itong hinaplos ni Mama sa pisngi bago sinagot. Next time baby. Hindi ka pwede sa mga ganyang party. Para lang iyan sa mga adult, sagot ni Mama. Kaagad naman napasimangot si Cassie bago muling itinoon ang pansin sa pagkain. Ano, attend tayo, nakangiting tanong ni Christopher sa akin. Sinamaan ko ito ng tingin kaya natawa ito. Sige na attend na tayo. Ilang araw ka din stress sa school kaya ito na ang chance mo para ma-release ang stress mo. Pumayag naman na sila Mama at Papa pangumbinsin nito sa akin. Napatingin ako kina Mama at Papa at kita ko ang pagtango nila. Ito ang kagandahan sa mga magulang ko. Hindi sila mahigpit sa aming magkakapatid at ramdam ko ang tiwala nila sa amin. Kapag mga ganitong party-party at kilala naman nila ang celebrant pumapayag kaagad sila kung gusto namin umattend. Basta huwag lang magpaumaga ayos lang sa kanila. Hindi na ako nakaligtas pa sa pangulit ni Christopher. Halos araw talaga kasi ako nitong Nair. Remind tungkol sa birthday party ni Pinot kaya naman no choice ako kundi ang pumayag ng umattend. Isa pa, hindi na kailangan pang daanan ako nila uncle dito sa bahay dahil may sariling sasakayan na si Christopher. Kaya na naming pumunta sa bahay ni Pinot na kaming dalawa lang. Muli kong sinipat ng tingin ang sarili ko sa harap ng salamin. Sinisigurado ko na maayos ang pagkakalagay ko ng makeup. Alam ko naman na bagay sa akin ang suot ko. Formal party at kailangan talaga naka-formal na suot ng mga bisita. Karamihan din sa mga posible na mga bisita ay mga celebrities, kaya nakakahiya naman kung hindi tugma ang pananamit ko ng ayon sa theme ng party. Nakasuot ako ngayon ng color purple elegant knee-length cocktail dress. Pinarisan ko iyon ng 2 inches high heel sandals at ilang beses na akong umikot sa harap ng salamin bago nagpa siyang bumaba para puntahan na sa labas ang kanina pang naghihintay kong kapatid. Sobrang excited nito kaya hinayaan ko na lang.
Pinagbigyan ko na dahil alam kong hindi din ako nito matitiis kapag may kailangan din ako sa kanya. Sa palagay mo, marami kayang magaganda at single na mga bisita si Kuya Pinot? Tanong sa akin ni Christopher habang nakatutok ang paningin nito sa harap. Binabaktas na namin ang abalang kalsada at sa sobrang traffic tiyak na nag-uumpisa na ang party pagdating namin. I don't know. Malalaman natin mamaya, sagot ko. Napansin ko pa ang makailang beses na pagsulyap nito sa akin bago sumagot. Bakit nga pala wala kang gana na umaten? Pupunta din naman sila Ate Veronica at Uncle kaya hindi ka din naman mabuboard doon eh. Tapos na din naman ang mga exams mo kaya pwede ka nang magliwaliw, wika nito. Para namang hindi mo ako kilala. Active lang ako sa mga party ng pamilya pero kapag ibang tao wala akong gana, sagot ko. Napataas ang kilay nito sa akin bago sumagot. Sa bagay, hindi ka nga pala party goer.